ninyong tanan. Hinaot pa nga naata sa insakto nga kasing-kasing this morning. And salamat ta sa mga prayer request nga gipadayon nato sa pag-pray o sa mga naad, mga igsoon, ato yun ang iampo. Unya sa atong pag-pray, dapat kanabitang tinuod yun ta nga nakig-communicate sa Ginoo. Dili kay mura na tagayam-yam ba? No? Mura na tagayam-yam sa mga gina-request. So, kinahanglan ang atong kasing-kasing nakatuon ngadto sa Ginoo. Alright? So, karong kabuntagon, mga igsoon, ipadayon nato ang pagtuon sa The Book of Psalms, ika-159 na natong pagtuon. And we are now in Psalm 102. 102 na ta. Let's all stand. Magampo ta. Atong itugyan sa Ginoo ang atong serbisyo karon. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. I pray that you will bless each and every one with your wisdom, allowing us, O God, to understand your message and to apply it in our lives as we serve you, Lord. We need your guidance, we need your protection, and we need your provision. So please, help us not to be diverted. Help us, Lord, not to focus on earthly treasure because it is part of your promise. And I pray that we will never allow the devil to bribe us para malipat malingami sa imong buluhaton. And I pray that you will mold us this morning, O Lord, sa imong mensahe. Tuguti, Lord, nga makatunan mo unsaon ang among weakness ma-turn into worship. Ini para sa imong himaya, Lord, among giampo in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is From Weakness to Worship. Part number 1. So, naatay weakness, mga kaigsunan. Ayaw yung ingon nga wa kay weakness. Everybody has weakness. We also have strength. And sometimes, ang atong strength, weakness di ay. Di ta kabantay ba? Murag atong gipangusgan na siya ba? Pero bati di ay na siya. Di ba? Kusog kay ka anang dapita, anang butanga. Kusog kay ka, murag nakafocus ka diha, pero sayop na siya. So it turned into weakness. But God can turn your weakness into worship. Unsa man na siya kanindot nga conversion. Very kuan na siya, very wonderful conversion. So para nato mga igsoon, ang kaning weakness nato will make us not able and not having no time to worship. Kaning weakness ba? Oh, sa pananglitan, naa kay problema, di ka gana mo simba. Problema ka na noon. Di na nung kamusimba. Mao gina imong weakness. Ang uban ang weakness nila sa dihang abunda ang ilang kinabuhi, mga sad sila sa pagsimba. Mao po na ilang weakness kung managhan ang kwarta. Kamantay mo sa prayer ni David, Lord, ayaw ko tagai og problema nga makapatangtang nako sa akong pagsunod nimo. Makapahunong. Ayaw sa ko tagaig panalangin nga makapahunong nako. So it's either problem or kanang abundant nga kinabuhi, pwede na mo pakgang nimo. Depindig asa imong weakness. So nakaibaw na ba mo? Asa inyong weakness dapit? Asa imong strength? Ngayon din ang Kristohanon, Pastor, naasa akong ulo ang akong strength. Nga naman, Brad? Gahi bang kong Pastor? Naadiri ang akong strength. Gahi kay kong kung saan kong istorya, di yun kong sunod. Paita sa lana. Mo na gitawag na to strength nga weakness. Ang uban, ang ilang strength nasa ilang okay. Gahi kayo. Dili kasunod sa instruction. So, ang nakapait, makahibaw ta, nga sayo panda ini, pag-abot na dito, layo ng biyahe. Layo na ang biyahe, pila na tuig ang nagasto ni mo sa imong edad, before ka nakarealize, sayop man ini. So, unsa may mahimo sa imong maayo pag naminaw tada? Di ba? Naamagyot dito nag-atang sa iskina nga, di pasudlan kay wa, di ka kalusot dito sa unahan. Too. Traffic kay diri. Mao ganing traffic kay dili ka agiri speakers. Pugos-pugos jud ka. Di ko diha traffic diha, ari ko diri. Too magka. Kanindot aning dana. Ya pagabot gyud sa unahan, di gyud kalusot.
O sa may mahimo sa imuhang may pagnaminaw tada. So, duha ka option ang imong pwedeng buhaton mo, balik ka sa agi o maghimo kag dan. Asa may mas dali? So either of the two, wasted na ang time. Wasted ang energy. Wasted na ang imong effort tanan. 'Di ba? Ni ang pinakamahal gyud diha is the time. Wasted mga kaigsunan. So because atong gisunod ang atong weakness. But if we are going to put our life to God, He can turn it into worship. Pasabot ana mga kaigsunan, pag abot sa mga intersection sa atong kinabuhi, because you have worship in your life, you will listen to the guidance of the Lord kayo. Humok man ang atong kasing-kasing. Humok ba? Bisang gahi atong ulo, humok atong kasing-kasing, maminaw si Ginoo. Din mo ingon neta, uy di pwede diha dihay, nindo taon-taon kay piting hawa na. Pero sunod ta uy kay naagoy nag warning nato. Dali ka pasundon ba? Susihon nato atong kasing-kasing, atong kinabuhi ba? Easy ba ta pasundon sa Ginoo? Oo. Mura og magbinugno ay usa. Ang nakapait kay dili ikaw ang nakigbugno sa angel. Ang angel mo yung nakigbugno nimo. Nabali ba? Nabali. Ang pangutana, magkigbugno bang angel? Murag dili pod. Magpaabot ra gyud ang Ginoo mga kaigsunan kung kanus sa kamusunod. But for sure, when you begin to follow the Lord, makaabot jud ka sa destination nga gi-prepare si Ginoo para nimo. Now, kaning saman dito mga kaigsunan is a cry of pain. Yet, it points to God's eternal strength and mercy. Mura taog ka na bang kuhaon sa Ginoo diha sa atong weakness, ibalhin ta niya dito sa iyang strength. So, mao ni siya ang tumbok aning Psalm 102 mga kaigsunan kay daghan kay mga Kristohanon karon in pain. O nganong na in pain ta, usahay wa ta kasabot nganong na in pain ka. Mao na ang pain magpadayon siya hantud nga moabot ang panahon nga naguba ka, wag yun ka na kuan, wag yun ka na repair. Iwa makakasabot nga asa makadapit na sakitan. Di ba? Wa kay ba asa man dapit usbon ani, daghanay kagibungkag, wag yun nimo nakiti ang problema. But if you turn to God, for sure He knows where the problem is in your life. Kay baw siya mga kaigsuonan. So, tulo ka butang atong isgutan lang ani kaning part number 1 sa ato ang pagtuon ani nga lesson mga igsoon. Number 1, cry of affliction. Pag naay affliction, natural na gyud nay hilak mga igsoon. Na gyud nay hilak. Unya kaning paghilak nato mga kaigsunan, sometimes sayop pa jud atong gihilakan. Sayop atong giduulan, sayop ang atong ladlaran sa ato mga problema. Ning samot noong taghilak kung nidugay pagyud. Ang sakto nga tagaanan sa atong paghilak mga igsoon is God. Siya na gyud nag-invite nato. You are heavy laden? Come to me. Unload to God your burden. Ilabay sa Ginoo ang imong mga kabugaton sa kinabuhi because God promised that His burden is light. Pagaanan ka sa Ginoo. Lisod ang pagpanginabuhi anang kalibutan na mga kaigsuonan. Pero asa may gaan, mga lagad ka sa Ginoo. Pero you know what? If you don't have wisdom, kung ang imong utok napuno siya sa worry, napuno siya sa pagtanaw sa imong problema, magtanaw ka sa ministry, problema sad. Wa ka kahibaw nga ang ministry, mauday siya solusyon sa imong problema. Pero tanawa mga Kristohano, nasulbad ba ilang problema? Wala. Kaya tungod sa ilang problema, gikalimtan usa nila ang ministry. Kaklaro sa ingon sa Ginoo nga ang panalangin iyang gipamutang sa mga kalag. Pero sa pagtanaw nato sa buluhaton sa Ginoo, mingon ita nga kinahanglan nag-time, kinahanglan nag-kwarta, kinahanglan niya wa ta ana. Tuagan ni na didto. Package na that when you begin to work the work of the Lord, He will also begin to provide what you need for that specific work.
Pero kung ang imong gipangita kwarta para isupply sa imong gusto, sa imong mga personal nga mga gusto sa kinabuhi, not for the work of the Lord, amo nalisod kay kinabuhi gyud. So asa magkamaadto affliction, hilak na lang sa Ginoo para sure. In Psalm 102 verses 1 and 2, ingos Bible mga kaigsunan, hear my prayer, O Lord, and let my cry come unto thee. Hangyo in town mga igsoon. This is the people who are afflicted. Nagampo, hear my prayer. Ingon si David mga igsoon, Lord, please, I am afflicted. Ingon this verse number 2, hide not thy face from me in the day when I am in trouble. Incline thine ear unto me in the day when I call. Answer me speedily. Kanang statement diha mga igsoon, kanang when I call, answer me speedily, that is the sign of faith. Nagtuo siya, naminaw yun ang Ginoo. You know what God will do to those people who believe that God will help, that God will listen, that God is just waiting for us to call? Kay babo kung say buhaton sa Ginoo na to. Kung tinuod yun, ganito o ka sa Ginoo. Dara mga igsoon, Luke chapter 18, verse number 8. Mao ni buhaton sa Ginoo sa mga tao nga tinuod ganito o. In verse number 8, mga igsoon, sa Luke 18, the Bible says, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Wala sa Ginoo ang problema. Ngunit langaya po sa tubag sa Ginoo, dili oy. Naa ba kay capacity to receive God's answer? Can He find faith in you? Si David, na-request siya sa Ginoo, Lord, hear me, answer me speedily, because he believed in God. Nakitaan siya sa Ginoo pagtuo, that is why nahimo gani siyang a man after God's own heart. Na siya mga weakness sa iyang kinabuhi. Grabe ang weaknesses si David, mga igsoon, na dili siya perfect. Pero grabe ang iyang pagtuo. Na-turn sa Ginoo ang iyang weakness into worship. So kita pod sa atong kinabuhi, sa dihang mo requesta sa Ginoo mga kaigsunan, Lord, answer me speedily. Tanaw sa Ginoo, wa mo kay pagtuo kay pag human ni ingon answer me speedily, nangita pa kag opsyon. Nakita sa Ginoo sa imong kasing-kasing, di maka-obedient. Sa simple kaayo nga mga mando, mga igsoon, sugod sa balay, ato man ang tudlo diri. Ang obedience nimo, ang exercises na nagsugod sa balay. Sugod ka sa imong ginikanan, ingon na, sa diyang naminyo na ka, nagsugod ang imong obedience sa imong pastor. Kay minyo naman mo niya, o palitan, na pa mo ginikanan gapon, kana makakuan sila, di naman na sila maka-decide sa imo, kay minyo naman ka, but they can give advice. Diba? Pero diri magod sa madawat na to sa simbahan, this is for the work of the Lord. Sa pagpangalagad, direct command ni siya from the Lord. How to bear fruit, ug unsay buhaton na to, unsay angay na tong kuan, asa tadapit, ug unsay angay na tong pirmi hunaw-hunaw, o tan-awon, ingon na Ginoo, look on the field, asa ba ka nagtan-aw? But consistent kaayo ang disobedience sa mga Kristohanon. So, will He help us speedily? No. You know why? Because the Bible says, nevertheless. Mutubag mga Ginoo speedily. Pero di ara, nevertheless, naata diha na sangit. Di ba? Naanaunta ang help, pero nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Pasabot na lang, pagtuo mga kaigsuonan, nisunod ka, bisag wa ka kasabot.
Now, if you are going to ask yourself, do you have that kind of faith to God? Nisunod ka, bisag wa ka kasabot. Naunsa man ni si Pastor, umo man nagipabuhat sa Ginoo nato. Kung sa mata mamunpon o kadaugan mga kaigsunan, when you obey God. Pero magpabilin ta nga naa sa ubos o padung pag yun na paubos if we continue to disregard the guidance of the Lord. Because you do not know what problem will come the next day. Basta ka magsulbad sa itong problema today. Sunod adlaw, na po yung problema. Huwag takibaw kung sa imitabo. Kung gusto sa Ginoo, pangalagad lagi mo, niya, panganda mo. O nabay na hitabo, anak. No, ang mga Kristohano, they are fighting their life daily. Nga kung muhunong silang trabaho, anang adlaw, wala sila kanon sunod adlaw. Di man na mo gitudlo sa Ginoo mga igsoon. Ang gitudlo sa Ginoo, kinahanglan mabisi ka sa iyang field kay para iya kang suplayan sa imong personal need. Promise na sa Ginoo. Pero ato susihon atong kinabuhi, atong kaugalingon ba? Nabataan na nga pagtuon, nga niyon ang Ginoo, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Sugo man na. Are you in the right ground? Are you in the field where God told you to go? So diha makita ang atong pagtuo, diha makita ang atong obedience. Di ba? Bisag naa pa ka sa kalibutan, pero wala ka sa lugar nga pwede ka makapananom sa liso sa Ebanghelyo. Ikaw ang gitamnan sa ilang prinsipyo. Muna mag-careful gyud ta mga igsoon because it's either, ani kinabuhi na to ba? It's either kita'y gigamit, kita'y may gihimong tamnanan sa ilang mga plano sa ilang kinabuhi, or kita'y makatanom sa atong misyon para mahatagan nato sila sa mensahe sa Ebanghelyo. So you need to consider that aning lugar naa ba ko'y tingog diri. Kay kung wa mga kaigsunan, kaangra ka. Sila may gagamit nimo. Dapat ikaw ang mananom. Ikaw ang nagdag yuta, ikaw ang nagdaog liso, pasabot ikay nagdag opportunity. Dili ikaw ang kanang bisig pangitag opportunity, bisag asa na lang ka mo adto, unya pagkahuman hantud masumo ka mga kaigsunan nga gihigot na ka. Diha man nasipyat ang mga Kristohanon, ug pirmi masipyat padayon og kasipyat kay ngano man, di mo sunod sa simple nga mga instructions si Ginoo, dili ka sunod ta. Yung ano reason mga kaigsunan nga di kalusot ang panalangin si Ginoo. Maglisod gyud tag samot ani. In times of deep sorrow, we must turn to God in prayer. He listens when we cry out honestly. Dili ka nang hilak-hilak lang mga, dili tinuod ba? Unya makita magunas Ginoo gud nga ni-agree ka, but you disagree. Makita man as Ginoo because the reality is, nasa imong kasing-kasing, dili sa imong baba. You may say positive, but your heart is negative. Mao to makita sa Ginoo. Mo nang resulta, di man imo resulta ang baba, ang resulta ang atong mga aksyon. Unya nga atong aksyon nagpaminaw sa atong kasing-kasing, wala sa nagpaminaw sa atong baba. Nakuha na ito mga igsoon. Naa sa kasing-kasing, naa ang leading diha. Kung ang Ginoo dito, direct mga igsoon, naminaw sa imong kasing-kasing, dili sa imong baba, kay kanay imong baba, usahay, wa na sa, was lugar. Di ba? Oh. Asa may tinuod? Asay tinuod ha, ang baba o ang mata, sa dihang nakigistorya ka. Mas makatuo pa ta ning mata, oy. Ang sincerity, makita nimo sa mata, sa dihang nag-istorya, ug kaning way klaro. Di ba? Kapila mamilok sa usa ka segundo, lima ka usa ka segundo, kapila mamilok. Naman ay kuan, naman ay sa psychology ba, naman na siya pasabot kanang
magsigig pamilok, unya ko, sige. Yan lang, ang easy kayo ba niya? Sige, ang tinanawan, dili ka buwan niya. Nya ang kamot, ang tiil, mag-ana-ana, ang tiil, ano ba? Dili, ang easy kayo ba? Naana ka ng mga investigator, dili na sila basta-basta maminaw sa bara sa imong gisulti, tanaw na ang imong tibuok lawas. Because your whole body speaks. No. Sadyang maminaw. Unsa may katuhuan nimo, ang amen o ang mata? Unsay katuhuan ani? Ang mata gyud ay. Kaya siya ka. Amen. Ya kana tinuod man ni mga kaigsunan, di good ta kaingon ani nga dinhi sa tinuod. Gubat gyud ning pagpaminaw. Munang uban makigubat gyud di ko papildi mo ana gud. Kay naningkamot gyud di ko katuog ba. Di ba? Maningkamot gyud ta nga dili ta makapiyong kay mapildi ta ni. Mas katuhuan ang mata. When you say something like I love you is a very nice word, pero makit-an sa mata kung tinuod ba ang imong I love you o dili. Kasabot mo anak, kana inyong mga anak, sige nga I love you man, ya pagkaman paliti ko kindi gibayran kalag I love you. Di ba no? No, agbayan din kasluyo, ya kisan din ka diri sa aping, ana kisan na, I love you ma. Ya pagkaman mo nalagi ko nakit-an malindot kaayo. Paliti ko mabi. Oh. Oh, style na sa mga bata nga daghag I love you pero ilang I love you na ay presyo. Di ba? Tanaway kadaga ana, mukalit sa agbay ni mo niya, mukiskis ni mo, magpa, mama humuta, mama ay, mo nakita lagi ko gwapo. Wala ana. Sa man na ato to paliton. Mas katuhuan ang atong mata, atong parts atong body, sometimes our mouth, mga igsoon, di sometimes, most of the time, lisod yun kayo sa ligan. Di ba? Heart gani, deceitful, ingon pas Bible. So, ang Ginoo nagtanaw diha sa imong kasing-kasing. Siya makaila kung tinuod ba o dili. Siya nakasabot, siya nakahibaw. Sa imong pagpangalagad kung tinuod ba na o dili. Sa imong pag-worship kung tinuod ba na o dili. So, be honest to the Lord when you pray. Because He listens. He listens, mga kaisunan. Number 2, the frailty of man. Ang pagkahuyang unsa ka weak ang usa ka tawo. Verse 3 to verse number 5 sa Romans chapter 102. 3 to 5. Ingon sa Bible, mga kaisunan, for my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an heart. Tarawag unsa ka pait ang kinabuhi sa tao ha. Ingon diri sa Psalm, mga igsoon, for my days are consumed like smoke. Unsa kadali ang smoke makonsume sa hangin? Dali kay tanan. And my bones, bukog ha, mura ka gi-cremate, mga kaigsunan, pila ka degree para masunog na. Naman to nakalimot lang ko na gi-istoryahan mi ana, pila ka degree. Na ay say certain heat nga para mapinog yun ang bukog. Kani mga kaigsunan, hurt na. My bones are burned as an heart. Unsa man na siya, magitoy tinugdan yun ba? Magitoy pinakaduol yun dito sa kanang source of heat. Pinakailawom ug sa furnace pa. Naagyon siya dito, mao toy pinakauna nga ingon ana ang iyang pag-explain sa iyang pag-consume sa iyang bones. Nasunog ang akong bukog sama sa hurt.
Tanawa ra gud unsa ka explain ani mga kaigsuonan, unsa ka frail ang usa ka tawo? In verse number 4, my heart is smitten and withered like grass, so that I forget to eat my bread. Mura kong gikulata. Tanawa na nga ganay ato kasing-kasing pag mag-uol na di na taganan kaon. Oy makalimot na ta pamahaw na paniud to naman day, panihapon naman day. Nakalimot ta oy na day kaon di ay. Oh, pila na mo kabuok ka beses nga na biktima ani. Gikulata imo kasing-kasing nga mao gyud pinakagrabe nga di nakaganan mo kaon. Di ba no? My heart is smitten and withered like grass. Perting guula. Mura na ko og kanang na perting guula na gyud ako. I am so down. Grabe na ang frustration. Nga nakalimot na so that I forget to eat my bread. Duwa ang ganas kaon. Nakalimot na ka nga naa di ay mukaon man day tanong. Nag-fasting kag ahat. Di ba? Kani para rani sa mga dagko unta nga na bang dali kayo ang kuan ana, dali kayo mura kag nagpalaypo. Pero pag kaning wa kayo kay kanang unod o tambok ingon na ba? Ayo in town miss og kaon. No? Ang angay mag-ingon ani ba? Pero di mo siya angay gyud kanang tungod sa kaguol di kam kaon, di gina wa ginay ayo mga kaigsunan. Pero angay alanis mga tambok oy. Nga kanang wa nakakauyon sa imong weight. Di ba? Na makalimot na ka ba? So, kay ba naka sa imong prayer request, Lord, tagaig kog problema nga mura kog i-consume. Ako lang ang wa maapektuhi ang gidakon ang utok mo. Pagkalisuran nimo atimanon, nalisuan ka sa pangisip nga tambok. Lisod kay kaas naton. Wa man kagamay. Ang utok may nakuan, na apektuhan. Ayaw na lang oy, ayaw na lang pangayo oy. Para safe. Pero naagi mga problema mga igsoon, I know you know what I'm talking about. Naagi mga problema nga makapakalimot nimo so, nga mukaon ka. Verse 5, by reason of the voice of my groaning, my bones cleave to my skin. Niniwang jud. Wa nakakaon. Unya tungod sa kaguol niya, wa na ni shrink na iyahang kuan, wa na ni daot. So, tanawa ha, unsa ka grabe ang kahuyang sa usa ka tawo? Ang atong health nagdepende sa ato ang kanabitong atong pagbati. Kung magulanon ka, dali ka masakit. Kung malipayon ka, ligon kag lawas. Tanaw unsa ta ka kuan, unsa ta ka vulnerable mga igsoon? Unya ang atong edad di mapugngan. Usahay mag-una pang aging ka sa age. Mo ginibantayan na to. Because you eat too much problem. Do not eat. Katawi na ang problema, katawi. Di ba? Sultihan tabo, tagaan tabog tip from the Bible, mga igsoon. No? Ang tudlo sa Bible, how to entertain problem sa atong kinabuhi. Ayaw problema ha, ang kanang mga tao sa imong palibot. Because, una, you cannot eliminate them. Ikaduha, you cannot change them. You cannot tell them to do what you like. Sakto. That's a big problem. Di ba? Changing them, avoiding them, is a mistake. Grabe nga sa'yo. So how to win sa kanang mga problema nga dili ka maapektuhan, nga mudaot ka, kalimot na ka, di na kaon. Ang imong buhaton is to fight only one enemy. Self.
If you can win yourself, you will become untouchable. You will become the strongest in the room. Kaya wa makay pakabana mga igsoon sa istorya, wa pagana gisaway ka, wala ka. Because you won the battle from within. Wala may makapa-irritate nimo. Ay, istorya. Di ba? Di ako believe ni Marcos. Bisag kuan ay noon pag abot sa sud, grabe mga samba man siya gabot sud pero gawas ba nga katakwa ra. Mo na ingon ni Claire nga si Marcos tatawa lang pag may mga nagbatiko sa kanya. Yan yung presidente, hindi nagagalit. Pero daghan kay tag mga nadunggan nga grabe mo treaten. Di mo no? Patay jud. Ingon na ba pero this is beside the point. Ang atong kuan ba, pag nadaog na nimo diri sa imong kasing-kasing, ang battle, ano mangita pa makagubat gawas. Nga peaceful naman ka. Pero diri sa imong kasing-kasing, wa ka kadaog sa imong kaugalingon, mo nagidala nimo ang gubat dito sa gawas. Kisa man nagstorya ni. Kisa man gusto mo kamatay. Nya sa may resulta na. Di kamatay. No, kita mo atong anak o amahan nagsinumbagay. Luoy ko sa manoy. Yang amahan ba? Sige lang hata. Dako kay hata niya gamay hinay kay sumbag. Ang anak hapos gid ay. Grabe ni mga anak basta mawa na sila sa ilang panimuot. Ang amahan di man gyud kalimot nga amahan sila. Mano ang pildi gyud pirmi amahan. Kaya ang anak makalimot man nga amahan ng ilang kaaway. Basta mayawaan na lagi. Uy, paminaw mo, mga anak, uy. No? Win the fight from within. Kaya diha man ang sugod sa balay good. Nganong naiaway sa panimalay? Kay wa nakadaog ang matag usa sa ilang kaugalingon. Win the battle from within. Para walay gubat dito sa gawas. Ana ta ka kanang mahuyangon mga igsoon. So kay mahuyangon mata kay bawta asar to daggo ng gubat. No? Always think that you are not strong without the Lord. Win the battle in the arena that only God can fight for you. Self. Ang mag-imong kutsilyohon ang imuhang di ba na mao pagdaog. Ang pagdaog sa battle sa imong self is to pray. Go to the Lord. Adto ka sa Ginoo, makigubat hala luhod ampo itsumbong sa Ginoo, Lord. Ingon ana pagdaog mga igsoon dili kay imuhang kulatahon ang imuhang kuan ibitay nimo dito sa kahoy. Sa kahudas. Dili man na mao ipagkuan pagpildi imo pasakitan ang imong lawas para makadaog ka sa battle. No. That is also outward. Win inwardly. So adto na sa Ginoo mga igsoon ang gubat. Mo na ningon na Ginoo, let me fight for you. The first enemy that you need to destroy, to defeat, is yourself. Yourself, mga kaigsunan. Kay mo man na imong kontra. Self, the world, Satan. Can you win against the world? Nobody could win against the world. Can you win against Satan? So the only enemy that you can defeat is the self. So diha, anong atubang magkatong di mo kaya, ay pakiboxing ni Manny. Noon sa koy, bisa pagbanatan ni mong exercise diha, practice diha, wahi na kay ka. Kinala ka kaog daghang bugas. Pero bisan pag kaog ang daghang bugas, di ginama ka pa kung ano mo pildi jud ka. Ayaw awayan ang di mo kaya. Are you listening? So do not change the surroundings. Do not change your enemy that is part of the world. Do not change the devil who control the world. But you can fight yourself. Because you are bought with a price. Naa diha ang daog kasigurado.
Iya na ka sa Ginoo, siguradong daog diha mga kaigsuonan. So we are weak, yes. The frailty of man is true, but because of God, we are strong. Muna ningon ang Bible mga igsoon, sa atong kahuyangon, ang strength sa Ginoo nato diha nato magamit in our weakness. Mas ma-enjoy nato ang kusog sa Ginoo. Life is short and fragile. Tinuod na, mubo na, huyang pa. Our weakness reminds us to depend on God's strength. Mo ni siya, pag makita nimo nga weak man ko mo na, it reminds you to rely on God. Rely on God, mga igsoon. Kay ang tao, huyang jud. Number 3, loneliness and pain. So in verse number 6 to verse number 11, naghisgot diri mga kaigsuonan sa pagka-lonely o sa pagkasakit sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ingon diri sa verse number 6, I am like a pelican of the wilderness. I am like an owl of the desert. Niangay ba? Pelican o niya wilderness? Unsay pagkaon sa pelican? Kanang langgam ba nga dako kayo kuan diri ana. Oh, kanang mo dagko kay kanang pagko niya mo dive sa dagat. Nabali siya pagkaon sa wilderness. So grabe na kasakit, grabe nga loneliness, magnampiling ka dito, may isda din Oh. Unya owl in the desert. Asa man ang owl magpahulay? Asa man na siya magtugdon? Di man na siya magtugdon sa balas? Kalunli ani nga owl, mga igsoon, nga wa dyo'y kahoy masilungan. Di ba, ana man na siya makichika ba? Anas bintana. Si pananaos mangagi. Narito desierto, asa man siya matungtong? So, out of place, lonely, mga kaigsuonan. Verse number 7. I watch and am as a sparrow alone upon the housetop. Kita mo sparrow, mga igsoon, nga lonely. Siya ra usa, alone. Grupo man na sila maglupad. Siya na bibo kayo, magduwa-duwa na, magbalik-balik, lupad-lupad, Pero usa ka, muro siya sparrow, I watch and am as a sparrow alone upon the housetop. Housetop pa jud, di ba na nimo makita, kasagaran makita nimo na ang kanang sana kaning sparrow, maglupad-lupad gyud na siya. Unya nay kauban grupo ba? Pero kani nasa housetop. Unsa ni pati? Nasa housetop, unya alone. Uy, dako kinig problema ni nga sparrow. Muragwa na sa sakto nga lugar. Nabiyaan tingali ni, unsa gibuwagan ba ni? Una ka, nag-alone. Verse number 8, mine enemies reproach me all the day. Kasakit ana. And they that are mad against me are sworn against me. Nanumpa. Okay, kainom do mo atong niingon mga kaigsuonan nga di gyud may mga on nantud di na mo na mapatay si Saul. Si Apostle Paul. Kakuyaw ana nga naa na nanumpa mga igsoon nga imong kaaway nga dili sila mukaon hangtod nga di nila mapatay. Uy, magdali-dali na sila kay gutom na. Kuyawan ta na Di ba? Kaya karon panalitan naay kaaway nga maingon nimo, di gyud ti ka katulgan hantod di ti ka mapatay. Wala ni ka duka na day kay napatyo na gyud ta ka Grabe na kay iyang panaad. Kani nanaad na My enemy Mine enemies reproach me all the day, and they that are mad against me, suko na guna, are sworn against me.
Verse number 9, for I have eaten ashes like bread and mingled my drink with weeping. Di ba? Tamis naman ni ako ang kunay, akong gatas. Yung gipuno. Grabe na ni nga kaguuloy. Ang kasakit ani mga igsoon, dili na ni makuan, dili na ni mabangbang. Di maka ang iyang luha, oh. Kano sa maguta kita ani mga igsoon nga, mingled my drink with weeping. Verse 10, because of thine indignation and thy wrath, for thou hast lifted me up and cast me down. Kinsa may giingnan na ni, because of thine. Kinsa maning thine diri? Ang Ginoo. Tungod sa imuhang kasuko ug imong kapungot. Lalimag ka ang kasuko, indignation and thy wrath. Lahi man ang kasuko ug kapungot gyud. Indignation and thy wrath, for thou hast lifted me up and cast me down. So ingon anak kamubo mga kaigsunan, pwede ka magmadinaugon, pero gihagbong. So patilawon kag pasaka, unya dayon ihagbong. Pagkapaita lang kinabuhi away. Tanawa sa illustration ni Juan sa Psalmist diri in verse number 11. My days are like a shadow that declineth, and I am withered like grass. Una niyang gi-example, my days are like a shadow that declineth. Kabantay mo anang pagbuntag, asa ang kanang shadow, unya pagkahuman ni balhin hantud nawa ang shadow kay udton tutok na yan itunga na sad ikaw manawa. Ingon ana ang kinabuhi nato kamubo. Ingon ana siya mga kaigsuonan ka lonely ang kinabuhi ug kapait ang kinabuhi kung dili nato i-redeem ang time. Ana siya kapaspas mulabay. Unya, ang sulod niyang gihimong example is like grass. I am withered like grass. So kani atong kinabuhi mga kaigsuonan, ana na siya kapaspas mulabay aning kalibutan. Yung walang nakabantay mga igsoon, amot lang, if you can still remember nga yung people pa mo kamo mga adults. Ug unsa nga klaseng kinabuhi naa ka sa unang dagandagan kamang-kamang sa daan, no, langoy-langoy anang baha. Kasuway ba mo ana? Nakahinumdum pa ba mo ana? Kanang panahon na? No nga gasabong-sabong mo anang dahon sa kalutsitsi. Butangan ninyong blade. Unya kanang tansan nga. Sabong-sabong sa tansan. Nakasuway mo na. Wa ay makahinumdum pa ko eh. Kanang magtugtuhog og lastiko sa balas. Unya magkuan kanang magduwa-duwa og juling. Tinaw pa kayo ba? Katupag yung akong edad pareha pa nilang rap-rap. Maglayat-layat mi sa kanang luyo sa among balay, kanang mga ginabas. Mahinumduman pa eh. Nakinomdom pa ba mo sa mga nanglabayng panahon? Tinaw pa kayo eh. O basig problemado na imong memory. Anak kamubo. Nagtuo ta, dugay-dugay na, anak kamubo. Usa ka adlaw, mupanaw na ta ni. Mo na kung watay buhaton karon, ang pagpanaw mga igsoon, doon na lang. Hello? Men? Ang pagpanaw doon na lang. Ayaw jud pangantis mga katuigan. And if you are not going to do what God wanted you to do, karon, ma-wasted gihapon ang mga panahon na, you cannot claim it back. Moabot ang panahon mga kaigsunan, magbasol jud ka sa imong kinabuhi. Kay anak kamubo og kahuyang ang usa ka tawo. Unya sa ato pag yung pagbaybay anak ngadto sa unahan ngadto sa katapusan sa atong kinabuhi, daghan pa jud kay mga discouragement,
mga pagpanluod, daghang kay ba may tabo ba, di ka kahibaw gyud. Unya gausik-usik na kadaan karon sa dihang sakto imo pangunahuna, gausik-usik gyapon ka sa oras. Unya pagkahuman agian day kag mga discouragement diha man na, minus na sad sa imong productivity. Oh, karon sa man ka mahimong victorious. So, wala maison, God is amazing. Even when we feel abandoned or alone. Nay, namdumi ha? God sees our pain and cares for us. Paminaw na to, murag wa na may nagpangga nako, wala na may nag-care nako. Uy, naang Ginoo eh. Nakalimot lang ka. He never abandoned you. It is you who is abandoning your relationship with God. So human weakness points us to the everlasting God who never changes. So kung makita kag weakness sa imong kaugalingon, gamitan na siya positively mga kaigsunan. Let your weakness point you to God who never change. Kay di gyud siya mausab. Ang iyang goal gyud sa atong kinabuhi is to strengthen us. To strengthen us. Ug di siya motalikod sa mga anak niya nga buduon niya. Pero ang imo lang andamon gyud when you face God, can He find faith in you? Kaysa dihang atubangon na ka sa Ginoo, makita ba siyang pagtuo nimo? Pasabot na, gidala ba nimo ang imong obedient heart? Or basin, sama ra ka sa mga membro simbahan, magpatambag sa pastor, pero set na ang utok daan. O nag-iingon, pagamitan na sa word, pachar-char lang nga patambag-tambag. No? Kadaghan ako makagian ang mga membro, ingon na mga igsoon. Patambag-tambag, niya pagkahuman, set na ang utok kung sa iyang buhaton. Di mo makita unsa mo patambag mo magibuhat. Di ba? So dapat dili tayo ana when we go to God. Dad-o na to ang atong obedient heart mga igsoon. Pagtuo atong andamon sa diyang nakigistorya tas Ginoo. Because God can turn our weakness to worship. Only He can do that. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us, Lord, this time that teaching us that our weakness should not destroy us, but rather it should point us to you. Pahinumduman mi nga dili na mo kaya kung wala ka. Because truly, kung wala ka, Lord, we are weak. We are nothing. Empty me. Kung wala ka sa among kinabuhi. So please, Lord, allow us, O God, to remember this all the time. And please allow us also to defeat our enemy na pwede na namong pildihon, Lord. Help us not to fight the wrong enemy, but only to fight ourselves and to bring our flesh into the arena nga diin tuwa ka nga nagpaabot, which is sa among prayer. Salamat kay Lord sa imuhang mga pulong nga nag-remind ka namo kanunay sa pagbuhat sa unsay angay. And I pray and commit to you your people, their Father, nga magpadayon sila sa ilang pagtuo diha kanimo, and to sustain that faith. They need to read the Bible all the time, all the days of their life, never to depart from your guidance. And not only reading, but also believing and doing. So please help us, Lord, to maintain our Christian life that way, so that we could honor you and we could praise you as we serve you, O Lord. Thank you so much once again, and all the glory and honor, we give it back to you, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord.